sa mga libo-libo nating followers dito, no? So sa mga guest po natin, no, na mga inaalagaan diyan, na present diyan, kung sino man di ko makita. Pero welcome po. Thank you for being with us this morning. So pag-uusapan natin ngayon ay isa na naman sa mga interesting at isa sa mga favorite ko na pag-usapan kasi hindi lang ito malapit sa aking puso kundi malapit sa aking baga as well. Okay, so pag-usapan po natin bronchial asthma, simplified approach to a complex condition kasi hindi na po natin gagawing komplikado ang mga bagay-bagay para po maintindihan how do we manage, no, yung ating asthma sa ating sariling kaparaanan. Okay. Sige, pero bago 'yan, siyempre magpapakilala po muna ako. Sa mga first-timers po na makita ako ngayon, ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist pulmonologist. We started Herbalife 2014. And during that time, ayan, I weigh 201 pounds. Ganyan ako kabigat, ganyan ako kalusog, and ganyan ako ah, hindi satisfied, no, sa aking pakiramdam, sa aking katawan. So buti na lang we met our angel, si Mother Irene. When we met her during that time, so sabi lang niya, why don't you give it a try? How Herbalife can help you. Ang una kong tanong sa sarili ko, ano po ba ang dapat gawin? Sabi niya, simple lang. Palitan niyo lang yung traditional breakfast na nakasanayan ninyo. Sabi ko, madali lang pala. Traditional breakfast. Sige. Kasi dahil gusto ko may mangyari sa akin, sige, go. I was hesitant at first, pero dahil gusto ko ngang may improvement sa akin, sige, I gave it a try. So, nag-aloe tea shake kami, no, ng aking wife, and true enough, no, ilang araw pa lang gumaang yung pakiramdam ko. Tapos sabi ko, gusto ko yung ganitong pakiramdam, feeling ko ang bata ko, ang gaang-gaang. And with that, we took the product consistently, araw-araw nagse-shake kami seriously, and with that I lost a total of 21 pounds and 4 inches sa aking waistline. And nung nalaman namin, with that, yung result namin dahil gusto namin ituloy, pwede pala kaming makakuha ng higher discount, and the highest was 50%. So, grinab namin yung opportunity na yon. We took the 50% kaya discount agad, kaya enjoy namin ng mas maraming products ng mas matagal. And dahil diyan, nag-join din kami dito sa community na to, kaya masaya, maraming natututunan, kaya kayo stick lang kayo sa atin, no? Okay. So, i-define natin ano nga ba ang asthma. So, ang asthma is a chronic condition. Ibig sabihin, ito ay isang condition na pangmatagalan, hindi siya short term. At ano ang naaapektuhan? Ang naaapektuhan po ay yung daanan ng hangin. So sa litrato dyan, yung color yellow. So hindi po yung mismong baga. Yung baga ay end product na lang siya, no? So, kumbaga, nadamay na lang siya. Pero ang main concern natin, yung mismong tubo, yung mga daanan ng hangin. So, ano po ang nangyayari? Nagkakaroon po ng pamamaga at dahil namamaga, kumikipot din yung daanan ng hangin. At pag nangyari po ito, nagkakaroon tayo ng very limited oxygen sa ating mga baga. Okay. So mapapansin po ninyo dito sa kaliwa, ito po ang itsura ng normal lang. Makikita nyo na sa taas, muscle relax. So ganyan po ang itsura niya pag nakarelax ang mga nakapaikot, no? Parang mga taling, parang mga ring na nakapaikot doon sa ating mga tubo ng ating hangin. At ang normal lining, ganyan lang po siya kanipis. At ang mucus or yung secretion, konti lang po, very minimal. However, sa isang taong may asthma, lalo na po kung may sumpong, ano nangyayari? Sinasakal po nung muscle na nakapaikot yung daanan ng hangin kaya kumikipot po yung space kung saan dadaan yung oxygen. Ano pa? Kumakapal po yung lining and dumadami po yung mucus o yung secretion. Kaya lalong kumikipot ang makipot na airway natin. So basically ganyan po yung mga nangyayaring reaction.
Okay. So, yung iba sinasabi, ano ba ang nararamdaman ng mga taong may hika? So, early signs kung hindi pa kayo nagpapa-check up, when you have this, isa sa mga iisipin ay baka meron kayong hika. So, number one, yung shortness of breath o yung tinatawag na sa Tagalog para kayong kinakapos ng hininga. Parang kulang yung nakukuha niyong oxygen with every breath. Meron din para namang nahihirapan huminga. So ganun yung description nila. Yung iba, chest pain. Akala iisipin sa puso, pero hindi po lahat ng chest pain ay puso ang pinanggagalingan. Sometimes, it be caused by alam condition. Okay? Sige. So yung iba naman po, nagrereklamo sila, nagko-complain sila, panay po ang ubo nila sa gabi. No? It can be an early sign of asthma. Yung iba, kapag talagang makipot na makipot ang daanan ng hangin, nagkakaroon na ng whistling or humuhuni na. Naririnig na nila may sumisipol kapag humihinga sila. So that's wheezing. So meron din, panay po ang ubo, especially kung dry, walang ma-produce na plema. So it can be an early sign of asthma. Oh, okay. So maraming klase po ng hika, no? May tinatawag na occupational asthma. So ano po, kailan ba ito makategory? Meron po mga pasyente na pupunta dyan, magrereklamo, sasabihin nila, Dok, pag nagpupunta ako sa work ko, doon ako nakaka-experience yun. Yung mga symptoms na nabanggit, pwedeng ubo ng ubo or nahirapan huminga, pero na-experience ko lang naman po pag pumapasok ako sa work. Pero pag lumabas na ako ng work, okay na ako or nasa bahay na ako, okay na ako. So ibig sabihin, ang problema po nandun sa place of work ninyo. Pwedeng may allergen doon, no? Or anything na makakontribute, no? Para maging irritable yung daanan natin ng hangin. Meron din tinatawag na cough variant asthma. Ang symptoms po nito, ubo lang siya ng ubo, no? Pero when we make the test, yung breathing test or yung spirometry, doon makikita na bagsak yung kanyang mga levels. Ano pa? Yung allergic asthma na tinatawag, ito po ang cause nito ay yung mga allergens. So makikita nyo po dyan yung mga iba't ibang allergens. And seasonal asthma, ito po na nangyari po ito during extreme weather conditions. Sobrang init or sobrang lamig will produce the symptoms na nabanggit natin kanina. Yung non-allergic asthma, this is caused by mga pollution, pwedeng sa hangin, no? Or pwedeng yung mga chemicals, and kapag na-inhale natin yon nagkakaroon tayo ng symptoms. Meron din, dahil sa exercise, yung mga taong kakasimula lang ng exercise, they feel the symptoms. Or minsan hanggang 10 to 15 minutes na nagdire-diretso ka nag-exercise, you will have the symptoms. So those are the different categories po ng mga asthma. Pero whatever the category is, siyempre may solution tayong pwedeng gawin. So, tandaan natin, ang mga medication na ginagamit natin, yun po ang susi para maging kontrolado ang maghika natin. Pero ano ba yung madali on our part na pwede natin gawin? Siyempre, number one, prevention. Kung alam natin na ito yung nagbibigay sa atin ng trigger, so iwasan na natin. Pero mahirap, no? Pag nasa work tayo, hindi naman tayo pwede mag-resign. Pwede tayo halimbawa palipat tayo ng department o linisin natin yung paligid. So that's one way. Ano pa? Exercise regularly, especially dun sa mga hindi madalas nag-exercise kasi exercise helps yung lung function natin. So mag-exercise at our own pacing. So ano pa? Stay at a healthy weight kasi habang bumibigat po tayo, no, especially kung nag-iipon tayo, no, ng mga visceral fat, ng mga body fat, nako hindi po siya maganda dahil ang inflammation sa atin mas nadadagdagan. And mag-practice tayo breathing exercises para mabawasan yung mga symptoms, less medication. Ako, ginagawa ko po sa mga pasyente ay advise them deep breathing exercises, 10 cycles sa umaga, 10 cycles sa tanghali, 10 cycles sa gabi. So 30 cycles po sa maghapon, deep breathing exercises. Okay? So, kung hindi naman makontrol yung asthma kasi masyado tayong busy, so ano ang pwede niyang kahinatnan? So kapag hindi po siya naging
kontrolado, siyempre madali po tayong mapapagod. 'Pag napagod tayo, hindi na natin matatapos yung mga trabaho natin. 'Pag hindi natin matapos, hindi natin na-accomplish, we feel unproductive minsan. So siyempre, nalulungkot din tayo. So nagkakaroon din ng emotional, problem. So ano pa, hindi tayo nakaka-exercise at 'pag hindi tayo kulang tayo sa physical activity, siyempre magge-gain tayo ng timbang. Ano pa, 'pag hindi controlled siyempre mas madalas tayong bibisita sa ospital, madalas tayong magpapakita sa ER, and hindi po ito libre. Siyempre kada punta natin do'n, babayad tayo ng pamasahe, gagawan tayo ng laboratory, bibigyan tayo ng gamot, babayad tayo ng consult, so magastos po siya. And ano pa, siyempre hindi tayo makakapasok ng work kasi hindi nga natin kaya kasi meron tayong hapo, meron tayong 'yan. Ano pa, para sa mga nag-aaral or wo-work, siyempre hindi yan minsan pwede mag-half day pa yan or magliban sa trabaho. So hindi po siya maganda siyempre. Yung ating productivity ay suffer. Ano pa, yung nabanggit ko kanina, mental health issues, nai-stress tayo. Bakit ba ganito yung pakiramdam ko? I feel weak, no? Nagkakaroon tayo ng anxiety ba? Ano ba 'tong nangyari? Okay pa ba ako? Mamamatay na ba ako? Kasi yung iba meron talagang mga gano'ng naiisip. So, ayaw po natin 'yon dahil it adds burden 'no, sa ating, health, problem. And siyempre yung iba nade-depress. So, ano naman ang puwede nating, kainin? So, number one, dun muna tayo sa bawal. Siyempre ayaw natin ng mga highly preservative food. So, kagaya yung mga fast foods 'no, iwasan po natin 'yan dahil hindi po 'yan maganda. It can trigger 'no, yung mga attacks natin. Ano pa, yung mga delata, yung mga canned goods, maaalat po 'yan. And alam nyo ba yung alat from the fast foods or alat from the canned goods, nakaka-contribute po 'yan to produce inflammation. Kagaya na nabanggit ko kanina, nambamaga, no? Yung mga airways natin, no? Kaya wag na natin dagdagan yung problema. Yung mga simple carbs such as white bread, no? Nakaka-contribute po 'yan ng inflammation kapag na-convert po 'yan. Yung tinapay o yung mga kanin, no? Simple carbohydrates. So as much as possible, we just use yung mga wheat bread, no? Basta wag white bread. Ang gatas po, sinasabi, nakaka-contribute po yan para tumaas po yung production ng mucus. 'Di ba nabanggit po natin ang kanina na kapag may hika, so ang mucus production ay mas nadadagdagan. So kung mas more tayo maggatas, so baka magkaroon tayo ng additional problem. So ano ang dapat natin kinakain? So syempre, stay tayo sa fish. Kasi yung mga fishes natin, especially yung mga deep sea caught fishes, meron po siyang mga fish oil, no? Ano pa, ayan, yung nabanggit ko kanina, huwag tayong kumain, iwasan natin ng mga white bread, kumain tayo ng mga fruits, no? Vegetables high in antioxidants at maraming water, no? So yan. So hindi natin realize ang kahalagahan no ng maayos na paghinga until kapusin tayo, no? Air is free, no? We can breathe as much as we want. Pero kung problema naman yung dadaluyan niya, nako, yun ang mahirap. So, ako gusto ko lang po i-highlight ano ba yung mga pwede nating gamitin. So hindi man tayo ang mahihika, yung kakilala natin, ano yung pwede nating ma-recommend. So siyempre number one, nandiyan yung shake natin na araw-araw nating tinitake kasi hindi na tayo magbubukas ng delata, hindi na tayo magde-defrost sa freezer para lutuin kung ano man. So water lang and hindi po yan, wala po yung mga matataas na preservatives na pangontra dun sa ating health. Next is parati ko po itong sinasabi, maganda po ang aloe, no? Sa mga may hika o yung mga may problema sa immune system kasi ang aloe po ay nag-tune in, no? Kung overactive ang ating immune system, ifa-fine tune in po niya para hindi overactive. Ang isa pong example would be yung hika. Kung masyado naman pong down yung ating immune system, i-tune po niya, no? Para maging productive at hindi tutulog-tulog yung ating immune system. So ganyan po kagaling ang ating aloe vera. And syempre, nandyan ang ating tea which is also
high in antioxidants. Yung fish oil na nabanggit ko kanina, kung nauumay kayo sa isda, we have the Herbalife line. So nandyan po yung fish oil kasi ang fish oil is anti-inflammatory po. So hindi lang po siya magaling sa puso, magaling din po siya anything na may inflammation or pamamaga na nangyayari sa atin. Kaya fish oil would help, special dun sa mga may hika. And yung NRG natin, so akala nyo pampagising lang siya, no? Dahil sa guarana. Pero meron po siyang component na nagbubukas ng ating mga airway. So parang mga nebulizer na ginagamit, yung mga tableta na ginagamit, yung emergency or pang-rescue na mga gamot. So as a supplement, si NRG can help. Ano pa? Rich in antioxidants ang ating triple berry, no, na makakatulong para sa inflammation sa airways po natin. And hindi lang tandaan natin, hindi po ito pamalit sa mga gamot na nakasanayan natin. Ito ay pangtulong lamang. So, hindi lang po 'yon kasi marami pong Herbalife products na makakatulong. So you can ask your coaches about this and wala na pong duda dahil inaward na tayo as Seal of Product Quality. Ibig sabihin, quality ang ating mga products at inaward tayo as super brand in the Philippines. Ibig sabihin, we are committed. Kung ano man ang mission na binigay natin sa tao, we are serious and committed in providing them with such mission. Kaya we have been committed as a super brand in the Philippines. And hindi lang yan, all over the world, kilala tayo as number 1 in meal replacement and protein supplements, in weight management and well-being, and active and lifestyle nutrition. So I hope marami kayong natutunan, marami kayong ma-share sa mga kakilala ninyo, sa mga kamag-anak and loved ones. And see you po again next time. Back to you po.